facto martial law. Di ba Ilocano ka, Melvi? Ilocano accent. Right, pareho tayo ng kulay, di ba? Opo. Pero ng de facto martial law. At ang masasabi ko dyan, what the facto martial law? Dahil hindi na gumagana ang ating democratic measures sa ating konstitusyon. Dahil kampi na rin nila pati House of Representatives, kinokontrol nila ang Kongreso, baka kontrolin nila ang Supreme Court. Kapag ang power dito sa ating bansa ay nagko-concentrate na lamang sa isang department, which is the Executive Department, talagang nafo-flaunt na ang mga batas at nasisira na ang lahat ng ating kalayaan. Kaya sa question mo na meron bang de facto martial law, I say it's more than that. What the facto martial law? Yes, sir. Ano pong masasabi niyo doon sa pinalabas ng GMA News Online? Sinabi po doon na ang ating presidente ay he did not commit any impeachable offense. No, he committed all of the grounds doon sa ating konstitusyon. Una, culpable violation of the Constitution. Ano ang kanyang ginawa? Ginawa niya yung unprogrammed appropriations at yung paglipat ng special funds mula sa PhilHealth at mula sa PDIC doon sa General Appropriations Act. Sino ang gumagawa ng budget? Ang Executive Department. Labag ba yun sa Constitution? Oo! Dahil ang unprogrammed appropriations ay dapat specific, merong pinanggagalingan na funds at meron dapat trigger at hindi ka pwedeng maglipat ng budget mula sa isang special fund papunta sa general appropriations. Yun ang ginawa ni BBM dahil sila ang nag-prepare ng budget. Kapag sinabing culpable, alam nila yung ginagawa nila at alam nila na linalabag talaga nila yung Constitution. Isang ground na yun. At alam natin na yung culpable violation nila ng Constitution, ang ground nila for graft and corruption. Anong prueba natin sa graft and corruption? Yung kasama nila mismo sa sindikato. Kung ikaw nga, grupo ng murderers o mga robbers, kapag ang grupo ninyo ay pumiyok na yung isang miyembro at itinuturo yung mastermind, sino na lang ang paniniwalaan mo? Yung mastermind o yung nagsasabi na isang miyembro mo na kompleto ang kanyang kwento at ang palusot lang ng mastermind ay AI daw. Doon pa lang shoot na kaagad ang graft and corruption dahil nanggaling yung pera sa kanilang kabulastugan ng pagmanipulate ng ating budget. Yun ang kinuhanan nila ng pera para mag-deliver ng 2 billion SOP sa Malacanang. 57 billion pesos doon sa Forbes Park. Dinideliver mismo kay President Bongbong Marcos. Hindi pa ba maliwanag na prueba yun na siya ay nakinabang at meron siyang plunder na ginawa? Kapag ordinaryong korte yan, ang question na lang ngayon ay yung credibility ni Zaldico at yung credibility ni BBM dahil nagkaaminan na merong pagnanakaw, nagkaaminan na kung sino yung grupo na nagnakaw, nagque-questionan na lamang sila kung totoo yung sinasabi ng co-conspirator or hindi totoo yung sinasabi na depensa ng mastermind ng conspiracy. Ngayon, kapag ikaw ay judge, napakinggan mo yung kompletong statement ni Zaldi at yung walang kwentang depensa ni BBM na AI daw si Zaldi, sino ang paniniwalaan mo? Kapag si Zaldi ang pinaniniwalaan mo, automatic convicted ka agad si President Bongbong Marcos sa graft and corruption at plunder. Grounds yan, malinaw sa impeachment. Siyempre, ikit sa lahat, ang overarching dito is betrayal of public trust. Pinagkatiwalaan ka ng taong bayan na proprotektahan mo ang salapi ng taong bayan at hindi mo ito nanakawin. Ngayon pa lang, ramdam na natin sa bawat probinsya ng Pilipinas, hindi na nila suporta si BBM at wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. 68% gusto na matanggal na siya sa pwesto. Ang tanong, may tiwala pa ba ang taong bayan sa ganong klaseng presidente? Wala na. Kaya shoot ang betrayal of public trust. Sa ganitong grounds pa lang na ito, malinaw na malinaw ang legal logic, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. Napakadaling i-impeach si President Bongbong Marcos. Automatic convicted kaagad yan kapag napunta sa trial sa Senate yung aming impeachment complaint sana. Kaya takot na takot sila. Dahil alam nila na malinaw ang aming paliwanag. Mali-maleta po ang aming i-prepare na complaint. Kompletong ebidensya, kompletong mga video. At ang aming prosecution team ay napaka-magagaling at merong track record nang galing sa lahat-lahat ng kulay at pinorm talaga namin ang all-star impeachment complainant na Magnificent Seven. Kaya takot na takot sila at hindi nila tinanggap ang aming impeachment complaint. Alam kasi nila na kapag na-ventilate itong bagay na ito at na-deliberate ng taong bayan, nakita ng taong bayan ang paraan ng pag-prosecute namin ng bawat detalye through the Committee on Justice, through the impeachment trial sa Senate, kung sakasakali, alam nila na makokombinse ang taong bayan na impeach si BBM at hindi nila maiwasan na madadala ng mga miyembros ng House of
representatives na dalhin ang aming impeachment complaint at i-convict sila ng mga members ng Senate pagdating sa uli. At kung hindi man nila ginawa yan, takot na takot sila na kapag hindi man sumang-ayon sa atin yung ating mga legislators, takot na takot sila na madadala ng taong bayan ang damdamin na ito at baka magdulot ito ng revolusyon. Sir, additional question lang po. Yung ano sir, alam naman natin lahat na binabali nila yung batas. Sila po yung batas ngayon. At ito pang masaklap, inaasahan ng taong bayan na ang judiciary gumalaw at dinggin ang lahat na reklamo na nasa kanilang opisina. Subalit pakiramdam po, lahat ng mamamayan, wala po nangyayari. Sir, ang iba po, nag-iisip na po, pwede po ba tayong lumapit sa international court since yung batas na judiciary, ano naman po tayo? Mayroon pa ba tayong maasahan na mas mataas sa kanila para sila ay gumalaw at hindi patuloy na gumawa ng pagbali ng batas at gawing tanga ang bawat Pilipino at patuloy na magnakaw? Mayroon pa ba ibang paraan, sir, na talagang mapanagot sila, hindi dahil lang magrevolusyon. Baka mga international batas pwede na makialam dahil presidente mismo ang namuno sa mga maling ginagawa ngayon ng batas. At hindi tayo makaproceed ng mga kaso dahil sa ano pa lang, hinaharangan na kagad. Wow, ang galing mo mag-explain ha. International lawyer ka ba? Ako mismo na kumbinsi eh. Gusto ko na rin magpasa sa international body ng complaint dahil ang bagal-bagal ng ating mga institusyon sa Pilipinas ng pagre-render ng justice para sa ating mga kababayan. Totoo po, in general, ang sinabi ninyong prinsipyo na kapag ang mga main institution ng ating bansa ay hindi na gumagalaw para sa kapakanan ng mga Pilipino, pwedeng mag-step in ang mga supranational agencies para mapanagot sila at makamit talaga natin ang totoong kalayaan. Kapag merong systemic na korupsyon na nangyayari sa ating bansa at oppression sa ating mga mamamayan, tama po ang sinasabi ninyo na pwede na tayong dumulog sa kanila. Pero mga kababayan, tandaan natin, ang number one weapon natin para kontrahin ang isang korap na gobyerno ay ang ating boses. Huwag po kayong tumahimik dahil yan lamang po ang magtutulak sa bawat isa sa atin na i-pursue ang lahat ng legal remedies para mapanagot kung sino man ang mga opisyales na hindi sumusunod sa batas at binabiolate ang ating saligang batas. Kaya kababayan, kasama na nagtanong sa akin, huwag kang tumigil sa pagsalita. Malay mo magkakaroon tayo ng pagkakataon in the future na mapanagot silang lahat. In the end, meron ding kamapans itong mga tao na ito at naniniwala ako sa karma. At ito pa, attorney, may isa pang additional. Since yung ibang bansa na involved sa droga, pwede ba rin masunod na rin yung bansa natin since si Claire, secretary ng President, nagsalita na rin na may mga kapulisan sa Maynila na pwede siyang harangin ang ganong sistema kung sakaling hulihin siya. Yung kay Trump, 'di ba, may isa silang bansa na na hinuli yung presidente dahil involved sa droga. Kung totoo yung sinasabi mo, ipokrita kung sino man nagsabi niyan. Bakit? Dahil ginawa na nila yon kay President Digong, 'di ba? Hindi naman nila sinunod yung batas kapag inaaresto yung sinasabi nilang may nagkasala sa international law, di ba? At sabi nila pwedeng harangin kapag aarestuin kung sino man bangag sa ating bansa. Okay. Ayun, baka pwedeng gawin yon. Donald Trump, kakampi niya ng tama. Yes. Kaya kapag merong nangyari at gusto silang panagutin sa tamang venue at gustong mag-step in ng international powers para lamang ituwid ang lahat ng kabaluktutan dito sa ating bansa, hindi ako kumokontra dyan. Sa pagtanong, sir. Sir, yung nangyari na pag-file ninyo ng ay tutuloy pa ba ninyo yung pagpasaklulo sa Supreme Court? Yes! At abangan ninyo yung mga developments tungkol dyan. Maraming laban na pwede pang mangyari. Natalo lang kami sa unang laban, pero sa mga susunod na laban ay mananalo kami at hindi tayo titigil hanggat hindi mapatanggal si BBM. Ito pa, sir, para po to sa Supreme Court, gusto po namin makita yung mga aksyon ng Supreme Court. Pwede po ba tayo na mag-request ng special court para sa mga nangyayari sa bansa? Sir, nais po namin malaman paano ba ano pang paraan para magkaroon ng special court para dito sa mga nangyayari ng bansa, mga tiwaling mga nanunungkulan sa bansa, Congress, Senate, President mismo, sir. So, nais po namin himukin ng Supreme Court na magkaroon ng batas dahil alam namin marami na pong reklamo sa kanilang lamisa, subalit
nabagalan po kami. Nahirapan po kami, baka marami pong buhay, madisgrasya o mapahamak dahil sa kabagalan ng ginawa. So nais po namin na magkaroon ng special power o special room court para sa ganitong mga problema ng bansa na madinig kaagad ng galing sa judiciary. Wow, ang dami mong ideas ha. Dapat sa susunod na administrasyon, kasama ka ng gabinete. Yung sinasabi niya ay katulad ng ad hoc court na ginawa nila against corruption. Pero according kay Madam, hindi yun effective at gusto niya ng mas may ngipin na tribunal para mapanagot itong mga walang kwentang nakaupo dito sa ating gobyerno ngayon. Madam, that is noted and I appreciate the idea. Well, everyone, keep it wet and keep it swimming and have fun today, alright? And don't forget to use a lubricant. Alright, good job folks, I love you. Mwah. Thank you.